Ngayon ay meron po tayo ditong isang napakalaking balita na yumanig dito sa mundo ng institutional finance at saka cryptocurrency. Sabi po sa title ng ating balita dito mula kay Times Tabloid ay Wall Street is moving into XRP. Latest biggest player who quietly step in. Ayan, habang ang maraming retail investors ay abala pa rin po sa pagdidebate kung saan ba talaga papunta ang presyo ng XRP, ang tinaguriang smart money sa Wall Street. Yan ay hindi po nagpapaligoy-ligoy. Ayon po sa ating balita dito, yan, kasama po yung pagsusuri or analysis ng crypto analyst na si Amonex, ay meron daw pong isang dambuhalang pangalan ang lumabas sa radar. At yan po ang tinatawag na UBS Group. Hindi po ito basta-bastang balita o chismis sa social media. Ang pinag-uusapan po natin dito ay isa pong opisyal na SEC Form 13F filing. Ibig sabihin ito po ay dokumentadong ebidensya ng isa sa pinakamalaking asset manager banks sa buong mundo ay opisyal ng may exposure kay XRP. Kaya ang tanong ay bakit nila ito ginagawa ng tahimik? Bakit ngayon lang ito lumabas? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin na matagal nang nag-hold ng asset na ito? Kaya yan po ang ating pag-uusapan ng mabuti sa video na ito. At simulan po natin ang tungkol sa SEC Form 13F na ito. Ayan. Ito po yung actual na post ni Amonex. At yan po ang Form 13F. Para po sa mga hindi pamilyar, ang Form 13F ay isa po itong quarterly report na kailangang isubmit sa US Securities and Exchange Commission ng lahat ng mga institutional investment managers na humahawak ng hindi po bababa sa $100 million na asset. Ito po ang nagsisilbing window para makita po natin kung ano ba talaga ang binibili ng malalaking bangko at pondo. At sa pinakahuling report po ng UBS Group, hindi na po nila naitago ang kanilang interest kay XRP. Ngayon ay sa aking opinyon, napakalaga po na maintindihan natin ang bigat ng balitang ito. Ang UBS Group ay hindi lamang po ito basta bangko sa kanto. Sila ay isang global financial institutions na nagpapatakbo ng trilyong-trilyong dolyar. Sa dokumentong ibinahagi po dito ni Amonex, makikita po ang dalawang partikular na entries na nagpapatibay sa kanilang posisyon. Una po ay ang Grayscale XRP Trust ETF na may halagang $8,248. Bagamat maliit po itong tingnan, ito ay isang entry point. Pero ang mas nakagulat po dito ay ang pangalawang entry. Yan naman po ang Volatility Shares XRP ETF na nagkakalaga naman ng mahigit $1.49 million na may hawak na 197,369 shares. Sa aking pananaw, ang halagang mahigit $1.5 milyong ay hindi po aksidente o error sa system. Ito po ay isang kalkuladong strategic allocation. Kung isipin po ninyo ang mga bangkong gaya po ng UBS ay may napakahigpit na risk management. Hindi po sila basta-basta maglalagay ng pera sa isang asset kung wala silang nakikitang long-term stability o regulatory clarity. Ang katotohanan pinili nilang dumaan sa mga regulated ETFs gaya po ng Grayscale at Volatility Shares ay nagpapakita na mas gusto po nilang pumasok sa institutional grade na may produkto. Ito ang paraan ng Wall Street para makakuha ng exposure ng hindi po direktang bumibili sa mga exchanges. Kaya para sa akin, ito po ang simula ng tinatawag nating institutional floodgates. Kapag ang isa sa pinakamalaking bangko sa Europe at mundo ay nagsimulang mag-disclose ng ganitong position, sumusunod na
ang iba pang malalaking pangalan. Ngayon ay bakit naman tahimik ang Wall Street? Isa pong malaking obserbasyon ni Amonex ay ang pagkakaiba ng galaw ng Wall Street sa galaw ng retail market. Ayan, sabi niya dito, the analyst stated that major financial players are quietly entering the market while many retail investors continue to debate XRP's future. Ayan, habang ang retail po ay abala sa price action araw-araw at madalas na nakakaramdam po ng takot o FUD o yung tinatawag na fear, uncertainty, and doubt, ang Wall Street naman ay quietly stepping in. Hindi po sila nag-a-announce sa Twitter bago po sila bumili. Nag-a-announce po sila sa pamamagitan ng mandatory SEC filings kapag nakaposisyon na po sila. Kaya sa aking opinion ay napaka-ironic po ng sitwasyon natin ngayon. Maraming mga ordinaryong investors ang sumuko na kay XRP o nagsasabing wala ng pag-asa ang asset na ito. Pero kung titignan po natin ang ginagawa ng UBS, kabaliktaran po ang nangyayari. Bakit nga ba sila papasok sa isang asset na patay na? Simple lamang po mga ka-crypto dahil alam nila ang hindi natin alam o mas binabantayan po nila ang utility at ang regulatory landscape kaysa sa ingay ng social media. Kaya sa tingin ko ang strategy po ng UBS Group at iba pang Wall Street firms ay ang tinatawag na front-running the retail. Hinihintay po nila na mapagod ang mga retail investors at bitawan ang kanilang mga holdings. Kapag ang supply ay lumipat na mula sa retail patungo sa mga institution, dito natin madalas makita ang malalaking paggalaw sa presyo. Ang exposure po sa $1.49 million ay maaring simula pa lamang ito ng mas malaking position sa mga susunod na quarters. Kaya masasabi ko po rito ay ang presensya po ng UBS sa 13F filing ay isa po itong validation stamp. Hindi na ito speculative asset lamang. Ito po ay isang portfolio component para po sa mga trillion-dollar managers. Kaya ang katahimikan po nila ay ang kanilang pinakamalakas na armas. Pag-usapan naman po natin ang naging reaksyon ng community at ang status ng UBS. Yan, hindi daw po nagtagal ay naging maugong ang usapan sa crypto community. Meron pong isang user dito na nagngangalang si Emelia. At siya po ay nagsabi na ito na ang kumpirmasyong hinihintay ng marami. Ang mga pondo ay nagpuposisyon na habang ang iba ay nag-aalinlangan pa rin. Binigyang din naman ni Baki, yan, Baki na ang UBS Group ay isa po sa mga largest asset management banks sa Europe. Ang pag-disclose po ng XRP exposure ay isang malakas na signal ng gradual acceptance ng traditional finance o TradFi. Ngayon sa aking opinyon, sangayon po ako sa mga obserbasyong ito. Kailangan nating bigyan ng pansin ang reputasyon po ng UBS. Sila po ay konserbatibo. Sila ay maingat. Kung ang isang bangko gaya po ng UBS ay handang ilagay ang kanilang pangalan sa isang dokumento na may kinalaman kay XRP, ibig sabihin ay tapos na ang era ng pagdududa sa panig ng mga institution. Sabi nga ni Baki dito, ayan, ay hindi lang ito minor allocation. Ito po ay isang strategic move. Kaya ang masasabi ko po rito ay konektado po sa ebolusyon ng digital asset market ngayon taong 2026. Hindi na lang ito tungkol sa pataasan ng presyo. Ito po ay tungkol sa infrastructure. Ang mga ETFs, gaya po ng volatility shares at saka grayscale, ay mga tulay na ginagamit po ng Wall Street para makatawid sa crypto space. Ang katotohanang lumalaki po ang share counts ng UBS sa mga produktong ito ay nagpapakita po ng lumalakas
na conviction. Kaya para sa akin, ang bawat share count na nadadagdag po sa kanilang filing ay katumbas ng bawat piraso ng XRP na nawawala sa open market at napupunta po sa lock institutional vaults. Ito po ang liquidity crunch na posibleng mangyari sa hinaharap. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang paglago ng XRP investment products. Ayan. Ang filing po ng UBS ay reflection din ng lumalawak na availability ng XRP-related products. Yan, XRP-related products po sa regulated markets. Nung nakaraang taon po kasi, iilan lang ang pagpipilian. Pero ngayon ay nakikita na natin ang pagdami ng mga crypto-focused investment vehicles na target ang mga institutional at saka accredited investors. Sa aking opinion ay dito po natin makikita ang bunga ng mahabang laban sa regulasyon. Ang pagkakaroon po ng mga regulated ETFs ay ang green light na hinihintay po ng Wall Street. Kaya isipin po ninyo, bago ang taong 2026, mahirap para sa isang major bank na bumili ng XRP dahil po sa compliance risk. Pero ngayon, sa pamamagitan po ng mga ETFs, ang compliance ay hindi na po problema. Ang grayscale at volatility shares ang gumagawa ng heavy lifting para sa kanila. Kaya sa aking pagsusuri, ang expanding product line na ito ay magtutuloy-tuloy pa. Maaaring sa mga susunod na buwan, hindi na lang UBS ang makikita natin. Baka pati ang mga pension funds at iba pang sovereign wealth funds ay lumabas na rin sa mga SEC filings. Kaya masasabi ko po ay ang pagdami ng investment products ay nangangahulugan ng higher demand. At kapag ang demand ay nanggagaling po sa mga institusyong may deep pockets, ang impact po nito sa market ay mas matagal at mas matindi kaysa sa retail hype. Kaya ang balitang ito ay patunay po na si XRP ay unti-unti nang nagiging standard asset sa mundo ng institutional banking. Pag-usapan naman po natin ang speculation laban sa reality para sa mga susunod na quarters. Yan, bagamat ang filing ay hindi po nagpapakita ng direct ownership ng XRP coins, ang pagkakaroon ng position sa XRP link funds ay halos kapareho pa rin ng epekto. Ito ay resulta po ng matinding speculation kung sino pa ang susunod na big fish na lalabas po sa radar. Maraming analyst ang naniniwala na ito na ang simula ng isang chain reaction sa Wall Street. Sa aking opinion ay kailangan natin na maging realistiko para kailangan po natin maging realistiko pero optimistic. Ang $1.49 million ay maaring maliit kumpara po sa kabuuang assets ng UBS. Pero sa mundo ng finance, ang unang hakbang ang pinakamahalaga. Ito po ang tinatawag na foot in the door. Kapag napatunayan po nila na ang XRP exposure ay nagbibigay ng magandang returns o magsisilbing magandang hedge, asahan po natin ang pag-multiply ng mga numbers na ito. Kaya sa aking opinion, wag po nating kalimutan ng SEC filings ay delayed information. Ang nakita po natin ngayon ay maaring galaw po nila ilang buwan na ang nakakaraan. Ibig sabihin sa oras na binabasa natin ito, maaring mas malaki na ang hawak nila o mayroon na po silang mga bagong partnerships na hindi pa natin alam. Kaya ang roadmap po ng Wall Street para kay XRP ay hindi lang para sa isang quarter. Ito po ay para sa buong dekada. Ang UBS Group ay nagbukas po ng pinto at ang tanong na lang ay kung sino ang susunod na papasok. Kaya para sa akin, ang reality ay mas maganda pa kaysa sa speculation dahil ito ay suportado ng opisyal na gobyerno at saka bank documents. Ayan, pag-usapan naman po natin ang paglipat po ng yaman.
At yan po ay nasa retail laban sa mga institutions. Ang isa pong mahalagang punto na dapat po nating pag-isipan ay ang wealth transfer. Ayan. Sa bawat pagkakataon ng isang retail investor ay sumusuko at nagbebenta ng kanilang XRP dahil po sa inip, ay may isa pong institution na gaya naman ng UBS na handang sumalo nito sa pamamagitan ng kanilang mga ETFs. Ito po ay isang silent transfer of asset na madalas mangyari sa mga financial cycles. Kaya sa aking opinyon, ito po ang masakit na katotohanan sa market. Ang mga institution ay may infinite patience. Sila ay may pondo para maghintay ng 3, 5 o 10 taon. Ang retail naman ay madalas na naghahanap ng quick profit. Kapag hindi po nangyari ang mabilis na pagyaman, sila ay umaalis. Dito po tayo talo ng mga higante gaya ng UBS. Kaya ang masasabi ko po ay ang balitang ito ay dapat pong magsilbing wake-up call para sa ating lahat. Kung ang mga eksperto sa UBS na may mga PhD sa economics at saka advanced algorithms ay nakikita po ang halaga ng XRP sa kanilang portfolio, bakit tayo na retail ay mas mabilis pang mawalan ng tiwala? Ang exposure po na $1.49 million ay hindi lang basta pera. Ito po ay commitment. Ito ay sinyales ng Wall Street ay naniniwala sa utility ng XRP sa bagong financial system. Kaya masasabi kong aralin po natin ang galaw ng mga higante. Huwag po tayong magpadala sa emosyon, kundi sa ebidensyang nakikita natin sa mga opisyal na filings. Ang big picture ay malinaw po. Si XRP ay papunta na po sa sentro ng Wall Street. Ngayon, habang lumalaki po ang availability ng mga regulated products, lalo pong nagiging madali para sa mga traditional investors na pumasok. Ang pagdami po ng XRP ETFs ngayong taon 2026 ay isang milestone na nagpapatunay na ang asset na ito ay mananatili po rito. Ang bawat bagong pondo na inilulunsad ay isa pong bagong vacuum na hihigop ng supply mula sa sirkulasyon. Kaya sa aking opinyon ay nakikita ko po sa hinaharap na si XRP ang magiging kasing karaniwan ng gold o oil sa mga institutional portfolios. Ang pagpasok po ng UBS ay pioneer phase. Yan, pioneer phase pa lamang. Isipin po ninyo mga kakiripto, kapag ang mga local banks dito sa Pilipinas o sa iba pang bahagi ng Asia ay nagsimula na ring mag-alok ng ganitong mga produkto sa kanilang mga kliyente, ang network effect po nito ay magiging napakalawak. Kaya masasabi ko po sa expanding visibility ni XRP ay ito po ang final frontier ng adoption. Ang utility po ni Ripple sa cross-border payments ay ang makina. Pero ang Wall Street adoption ang siyang fuel o gasolina. Ang UBS Group filing ay ang unang spark ng malaking apoy. Ang susunod na quarters ay magiging napaka-interesting dahil mas marami pong whales ang mapipilitang mag-disclose ng kanilang mga position. Kaya wag po nating maliitin ang regulated path. Ito ang tanging paraan para makuha po natin ang mass adoption na matagal na nating pinapangarap. Ang Wall Street ay hindi na lamang po moving into XRP. Sila na po ay building on XRP. At ayan po sa kabuuan, ang paglitaw po ng UBS Group sa isang SEC Form 13F filing ay isang historical marker para kay XRP. Ang $1.49 million na exposure sa pamamagitan po ng Volatility Shares XRP ETF at position po kay Grayscale ay hindi po matatawarang ebidensya na ang mga higante ng Wall Street ay narito na at handang lumaban para sa kanilang pwesto sa digital economy. Kaya napakalinaw po ng mensahe rito. Habang ang retail ay nagtatalo-talo, ang mga institution naman
ay nagpuposisyon na. Ang UBS Group ay nagbibigay po sa atin ng isang bihirang pagkakataon na makita ang kanilang playbook. Ang roadmap patungo po sa institutional adoption ay hindi na lamang po isang teorya. Ito ay isang dokumentadong realidad. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, magpatuloy po na mag-aral at lagi nating tandaan na dito sa mundo ng finance, ang pinakamalaking galaw ay madalas na nangyayari po ng tahimik at malayo sa ingay ng karamihan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.